Hello, good morning, good evening mga kasisi dyan. Nasa Pilipinas, kumusta kayo dyan? Hello, shout out sa mga team pagkakaisa. So anyway, mayroon lang akong story. So namin nakita ako doon sa social media kasi itong mga social media napaka ano talaga yung bang we are in the world right now na napaka unforgiven, tsaka napaka ano talaga yung bang iba na talaga. So anyway, may nakita ako na itong sikat na talagang sisi na to, talagang sikat na sikat siya kasi nga ang dami na million-million na ang followers niya. So mayroong isang ina na naghihingi ng tulong sa kanya. Ating anim ata ang anak ng babae. So pinopost niya sa ano niya doon sa wall niya na pinapahiya niya na marami daw naghihingi daw siya ng pera. So ang maraming nagko-comment na yes, hindi naman ano yan, hindi naman problema, hindi naman yan obligasyon ng ano nga yung creator na yan kasi nga dahil hindi naman siya talaga ang nanay, naghingi lang siya ng ano na tulong na kasi paaralin niya yung ating pangalan niya matalino ata sabi niya. Kasi ito namang sikat na creator talaga, marami siyang natulungan, nagpo-post yan, marami siyang mga ano ba. So ang maano ko lang sa inyo, kung halimbawa wala tayong maitulong sa isang tao, huwag nating pahiyain. Alam mo, huwag mong i-post sa wall niyo kasi nga nakakahiya na naisip ko kasi nung mama ko noon, namatay yung mama ko. Kasi mahirap lang talaga kami. Alam mo, siyam kami. Ito lang ikukwento ko sa inyo. Siyam kami na magkapatid. Ako pang-anim. Tapos ngayon, mama ko noon palaging nasasabi sa amin, punta ka doon sa tindahan na uutang ka. Kaya yun, para talaga siyang parang everyday sasabihin niya doon sa isa sa amin na punta ka doon sa tindahan ni ganito, uutang ka tapos ako naman pag halimbawa inuutasan niya ako, siyempre pupunta ako doon. Napahiya talaga ako kasi nga sabi ko parang makapal na ang talagang mukha namin na siyempre walang pera, no? Walang pera, walang dinala uutang tapos ngayon pag Huwebes kasi nga yung nanay ko noon nag-ano siya nag retail ng mga tina ba? Tina. Ano mo kung na kukulay sa mga kulay sa banig, yung banig, at saka yung sombrero, yung mga nagtaon. Kasi nga maraming mga romblon doon. Mga Bisaya, na naintindihan nila yung banig o kalo, no? So, mauna, yun ang namin. So, nagre-repack yung mama ko. Tapos, pag halimbawa, nagtitinda ako doon sa tina, ang raming ang tina, ang mukha ko noon, na parang nagkukulay pula, green, yellow kasi ngayon ang kulay ng binibenta ng mama ko tapos nirepack namin galing sa Cebu yun tapos talagang sagad yung mama ko sa utang talaga kaya nga nung nag-aaral pa ako tapos sasabihin na ma may contribution dun sa school sabihin na kaagad wala tayong pera not to embarrass my mother because she's Oregon yung na talaga wala na si mama ko pero ay naalala ko yung pag halimbawa may maghingi ng tulong naalala ko we have empathy kasi nga we are coming from nothing wala talaga mahirap lang tayo kailangan talagang parang wala kang maitulong, wag mo na lang ipahian ang tao. Wag mong i-post sa wall mo. Yun, kasi nga, like I said, yung mama ko noon palaging utang doon. Kaya nga naisip ko nga, nung nga kami ng mga kapatid ko, tawag nito, mag-GC kami. Sasabihin namin, alam mo, kung may Facebook lang all the time no, nangyari yun, siguro nag-viral na yung mama ko kasi puro utang, tapos marami tayong nasa yun ba. O puro utang, walang bayad-bayad yung ganun. Pero alam mo, sa totoo yan kasi dinanas namin yan noon na yung mama ko, puro utang, puro utang. Tapos, kaya, ang ano ko lang sa inyo, kung halimbawa may matulong kayo, tulungan nyo ng konti. Kung halimbawa wala, okay rin naman. Huwag nyo pahiyain ng tao. Kasi nga, nailala ko yung mama ko noon. Napapahiya talaga. Ako din, pupunta sa store, napahiya talaga kami. Kahit kami ng mga kapatid ko, naisip namin nung maliliit pa kami. Pumunta kami sa store, wala naman talagang pambayad. Sasabihin, utang. Tapos nahipahiya din ako. Tatago ako doon sa puno ng niyog. Tara lang, tapos sasabihin nga nung isang, may mabait na wala na siya, namatay na siya na may-ari may yun tatasabihin sa akin. O ano kailangan nyo? Tapos nahiya naman ako, tagtatago ako doon.
sasabihin ko, sabi ng mama ko, uutang daw ka na. Ano? Tapos ganon, yung bang, tapos mayroong mga may ibang may-ari ng mga tindahan na talagang, naintindihan ko rin naman, hindi naman ako nagtatinom ng galit sa kanila. Pero naintindihan ko rin na nagsasawa na din sila kasi puro utang. Tapos, sasabihin na niya sa akin, puro na lang kayo utang, ganon. Para bang naalala ko talaga na mga na-experience ko yan, na naintindihan ko na wala talaga. Kaya, ang ano ko lang na, pag halimbawa, yung mga nanay dyan, lalo na yung hindi pa nag-asawa, na dapat isipin din nyo ang kalagayan ng mga anak nyo. Kasi napahiya talaga din sila, pero alam kong ginagawa din nila ang nila ang iniisip nila na tama para lang mabuhay ang mga anak nila. Kaya noong maliit pa ako, naisip ko talaga na sa isipan ko, I'm not going to marry a farmer or fisherman. Yun ang talagang sarili ko. Magsisikap talaga ako. Kaya alam mo, I know God is right there from the beginning kasi nagdadasal rin ako, I know from there nakikita niya yung puso ko siguro na, nakikita niya yung puso ko na I have a determination in life. Kaya noon nakakita din ako ng person na nag-sponsor sa akin to finish my high school nung nasa ko. Kaya yun. Kaya sana nga naman mga kasisi dyan, kung halimbawa malaki na kayong alam ko maliliit lang tayo, nasa ilalim lang tayo. Tapos yung mga malalaki na, siyempre iba na talaga. Na sana naman, kasi milyon na ang kinikita nitong babae na to. Sana naman yung pang tutulong tayo sa sa iba. Huwag ninyong pahiyain naman, no? Kasi nailala ko yung mama ko noon na talagang kung ganun, napahiya na siguro kami, napahiya na yung mama ko noon. Kaya, please naman, you have empathy for others naman. Kanala ba yung bang, alam ko naman na mayroon tayong kabutihan sa kalooban natin. Pero kung halimbawa wala tayong matulong, na lang, yung i-ignore lang natin. Ignore mo lang. Huwag nyong i-post sa wall nyo. Or, halimbawa, karaniwan kasi nagpo-post sila, ako din sa, yung parang bragging, nagpo-post doon sa wall nila, i-post, ito, binigay ko sa kanya. Yung gano'n, parang, kaya nga, as much as possible, ayoko yung nagpo-post kasi nga, parang, kasi yan yung parang nagbo-boast ba. Yun. Kasi ayaw ng Panginoon yan na nagpo-boast ka. Kung may tutulong ako sa inyo lang. Pero nasa sa inyo yan. Kung ang Panginoon lang ang bahala sa atin. Kaya, wag. Ayaw ko talaga yung boasting. Boasting and arrogant is number one enemy of mine. Kasi nga, I was poor too. I grew up poor. And my parents, I remember, may lupain kami. Pero talagang nahirapan kami sa yung bilhin mga asin, mga pa yung mga necessities natin, yung mga yun nahirapan kami. Tapos minsan, wala talaga. Tapos, yung mababait na mga tao, yun ang naalala ko talaga na tumutulong sa amin, lalo ng isda. Alam ko kung sinong tumutulong sa akin nung maliit pa kami. Hindi ko talaga makalimutan yan. Pero yung iba, namamatay na, nawala na sila dito sa mundo. Pero yung iba, yun naman, hindi ko makalimutan, pero I'm not holding grudge, kasi nga, although God provide me with necessities and health and ganon, pero ang pakiusap ko lang sa inyo na sana wag niyong ipahiyain yung mga tao na ilagay niyo doon sa wall na, itong ganito, siguro nasasagad na din siya, pero wag naman kasi nga, you have to respect. Itong babae na to, naman, talagang milyonarya na ata siya. Who knows, hindi ko alam kasi hindi na ako nag-follow sa kanya. I'm not her follower, so nakita ko lang yung post na sana man makiusap lang tayo. Kasi who knows, ang mundo ay babaligtad yan, kasi nga nangyari yan sa amin na noon talagang palagi lang kaming sa mga tao na kunyari may sila, pero ngayon ang Diyos ay mabaligtad ang mundo, will of life, or babaligtad ang mundo, kaya hindi mo maalala kasi nga hindi mo maisip yan, pero yan talaga. Yun lang mga kasisi, ipaabot ko sa inyo, i-share ko lang sa inyo this for today's video. Maraming salamat sa nanood and God bless us.